Today, gagawa tayo ng another Basque cheesecake recipe or yung tinatawag na burnt cheesecake. Now, if you can remember a couple of months ago, gumawa na tayo ng recipe nito. Kasama natin si Chef Ave Baile. But this time, ini-level up natin. And na-discover ko siya just by replacing an ingredient dito sa ating recipe. Nag-level up yung lasa niya. Talagang sumarap. And masasabi ko na ito yung the best cheesecake na nagawa ko na. Prepare muna natin yung ating pan. We're gonna be using, I think this is by 3. So, depende kung ano yung available sa inyo. Tapos, lagyan lang natin ng parchment paper. Make sure fully covered yung all sides ng pan. Traditionally, wala naman talagang crust yung burnt cheesecake or yung Basque cheesecake. Pero, nalagyan ko siya for additional texture. So, gagamitan natin ng graham crackers. Mas maganda kung meron kayong crushed graham na. So, ito lang kasi yung nakita ko sa Alphamart. So, nagpunta ako kanina and walang crushed graham. So, magka-crush na lang tayo manually ng graham. Gano'ng karami, tansyahan lang guys. So, meron akong leftover na graham crackers or graham crust, meron ng butter. So, ihahalo na lang natin siya sa bago nating ika-crush na graham. In a separate bowl, di siya kailangan pinong-pinong, maganda kayong medyo may buo-buo para magbukang rustic yung ating crust. Yung crushed graham and then butter natin, actually tansyahan na lang. What we're looking at is yung texture na parang sand or wet sand, parang ganyan. Then siguro mix lang natin by hand. Since hindi ko pa na-prepare yung ating mixer. So, by hand muna. Incorporate lang natin yung butter sa crushed graham. And you have the option kung gusto nyo i-bake pa siya or hindi na. So, transfer na tayo ng ating crust. So, dito naman depende kung gaano kakapal ng crust yung gusto nyo. Ako gusto ko yung sakto lang. Hindi makapal, hindi rin manipis. So, press nyo lang ng very lightly or gently. Not too hard. So, yan na siya. Set this aside. Hindi natin kailangan i-bake. Now, for our cheesecake batter, we need 2 8 ounces blocks of cream cheese. At room temperature, so kung magbe-bake tayo like today, nilabas ko na siya sa ref mga 2 hours ago or probably 3 hours para room temp na siya and para pag ginalo na natin siya with other ingredients, wala siya mga lumps or yung buo-buo na cream cheese para maging smooth, velvety, and creamy yung texture or consistency ng ating cheesecake batter. Yung brand na ginagamit ko, ilalagay ko na sa description below. Not all cream cheese are created equal. Iba-iba yung lasa, yung quality, yung texture pag na-bake yung cheesecake. So yung mga recommended brands ng cream cheese, ilalagay natin sa description. And then half cup ng sugar. And then i-mix muna natin sila together. Right, scrape lang natin ng one time yung ating bowl just to make sure lahat ng cream cheese ma-mix. So, ito na yung ating secret ingredient, guys. Which is not secret anymore. So, i-share ko sa inyo, ito na-discover ko lang kasi. So, sa ating Basque cheesecake recipe na ginawa natin with Chef Ave, nilagyan natin siya ng heavy cream. So, kung walang heavy cream, pwede kayong gumamit ng yogurt or all-purpose cream, pero iba yung lasa talaga pag heavy cream. Pero mas nag-iba yung lasa nung ginamitan ko siya ng vanilla Greek yogurt. Specifically by Pascual. Actually, merong ibang vanilla yogurt din na Greek style yogurt. Okay din yan. Ito kasi ang sarap niya. Ang sarap nung flavor na binibigay niya sa cheesecake. Ibang level talaga. Lasang-lasa mo yung vanilla and at the same time, lalagyan natin ng lemon para nagtatalo yung asim
and tamis and vanilla flavor ng ating Basque cheesecake. So sa recipe natin, we need 250 grams ng heavy cream since gagamit tayo ng Greek yogurt. Yung isang pack na to is 100 grams. Gamitin na lang natin yung tatlo. So we're gonna be using 300 grams ng Greek style yogurt ng Pascual. Again, vanilla flavor. And to be honest guys, yung ginawa ko to, ako lang yung umubos ng cheesecake na ginawa ko. Hindi ako namigay, hindi ko pinost, basta nagdamot ako. And naubos ko siya in 2 weeks. Pakonti-konti ng slice until naubos siya. So, 3 Greek yogurt, vanilla flavor ng Pascual. And then, I like lemony cheesecake. So, maglalagay tayo ng lemon juice. Gano'ng karami, tansyahan lang din. Pero, since mahilig ako sa maasim, so siguro lagyan natin ng 1 tablespoon of lemon juice. And then, mix muna natin bago natin lagay yung eggs. This is gonna be the last ingredient sa ating recipe. Alright, scrape natin 1 time. Yung side ng bowl. And then, give it another mix. Ganun kabilis. And then, lagay na natin yung eggs. 3 eggs, whole eggs. Sabay-sabay na siya, hindi kailangan 1 at a time. Guys, naka-low speed lang ako. Kailangan kasi kapag meron ng egg, yung ating cheesecake batter, low speed na lang siya para hindi mag-incorporate ng too much air bubbles. So, wala siyang bula-bula. Kasi minsan, yun ang nagkakos kung bakit nagka-crack yung cheesecake. So, ito na yung ating cheesecake batter. Ganyan ka-smooth. Ita-transfer natin sa ating prepared na crust. Kailangan pala yung oven nyo naka-preheated na siya at 250 degrees or yung pinakamataas na temperature sa oven nyo. So yung akin 250 degrees Celsius pero yung heat taas lang. Kasi nga kailangan ma-achieve natin yung burnt appearance ng ibabaw ng cheesecake. And at the same time, yung gitna niya parang gooey, oozy. Oozy ba yung tawag doon? Yung parang lava cake na kapag i-slice mo, gaganyan yung cheesecake niya. So, ganun yung sa Elborn kasi. And hindi siya undercook, hindi siya hilaw. Kasi ang kailangan lutuin lang naman natin dito yung egg. And yung egg naman, kailangan lang mga 70 degrees para mamatay yung bacteria sa itlog. So, sa taas sa 250 degrees, tsak napatay na siya. Kahit wala siyang heat sa ilalim. So, sa ibabaw lang yung ating heat. Etong ginagamit kong oven this is Hanabishi na tabletop oven lang. Kasi nga, talagang mahina naman talaga siya. Alright, so bake natin for, let's say, mga 20 minutes, 20 to 25 minutes. And balik tayo pag okay na yung ating burnt cheesecake. So after 25 minutes, ito na yung ating Basque cheesecake or your burnt cheesecake natin. As you can see, it's very jiggly in the center. And hayaan lang natin lumamig siya completely dito sa ating table. Saka natin siya ipapasok sa ref. Hi guys and welcome back. Ito na yung ating result para sa ating Basque burnt cheesecake na ginawa. Actually, kanina lang. So, kaninang tanghali ko siya binake and then lumamig naman siya. Nalagay ko na sa ref. Kaya eto, i-reveal na natin yung itsura ng ating Basque burnt cheesecake. So, tanggalin na natin sa ating pan. Eto na. Eto na guys, I'm very excited. Kahit ilang beses na ako nakatikim ng cheesecake na to. Ang sarap, promise. Ang sarap niya.
Kung iniisip nyo na underbake siya or hilaw siya, hindi siya luto, guys, it's not. Ilang taon na akong gumagawa ng cheesecake. Nakilala ako sa cheesecake sampler. Pero this kind of cheesecake, this type of cheesecake, ito yung kaya kong ubusin nang ako lang kakain. It's very light. Actually, hindi mo na kailangang nguyain. Pagpasok mo sa bibig, lunok na agad. Ganun siyang kalambot. It's very creamy, it's very soft. It's not sweet. And tamang-tama yung combination ng vanilla Greek yogurt saka yung lemon. Grabe, maubos ko na isang slice. So yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye guys!